Praise the Lord, Amen. Salamat kayo, choir. Salamat kayo sa tanan. Amen. Ambot kinsa nag-uso aning fathers, no? Kining mothers. Kinsa may nag-uso ani? Actually, wa mong mi maana na nis bukid good. Ang among naanda dito kay tatag nanay raman. Anyway, salamat sa Ginoo. Salamat nga we are saved, amen. Salamat kayo sa giawit sa choir, nagpenom-nom nato nga dunay gitawag the Lord of Lords, the King of Kings, nga nag-offer siya sa iyang kaugalingon nga sa diha nga mo balik o sa dihang mo dawat niya ato siyang himuon nga Dios, atong himuon siya nga Ginoo sa atong kinabuhi. Makaanggon ang mahimutan niyang anak. Amen? Mao ginay pirmin akong mabalik-balik sa kong mind nga grabe ang Ginoo, no? Wa man gid gialang-alang niya og angkon kitang mga makasasala. Gihimo gyud niyang anak. Okay ra tong pag-umangkon ra gani. Amen? Di ba? Okay ra tong tawgon tag pag-umangkon sa Dios. Pero wa gid gialang-alang sa Ginoo, gihimutan niyang anak. Praise the Lord. Okay, doon na mo i-Bible mga kaigsunan manindog dang tanan palihog atong basahon kining the book of Mark chapter 9 atong basahon gikan sa verse number 14 hangtod sa verse number 29. Mark chapter 9. Ang istorya diri mahitod ni sa usa ka papa nga dunay anak niya nga nasudlan og demonyo o nasudlag demonyo gunya dadon sa demonyo ngadto sa kalayo usahay magbula ang baba unya isip usa ka amahan na problema gid siya. O giyang gidala nga to sa mga disciple, ang mga disciple dili makahimo sa pag-cast out sa maong demonyo. Iyang gidala nga to ni Jesus Christ o salamat nga gikaluyan sa Ginoo. Okay, atong basahon lang ni para makabasa butag Bible rong adlaw. Amen. Okay, responsibly ato ning basahon. And when he came to his disciples, he saw a great multitude about them, and the scribe questioning with them. And he asked the scribe, "What question ye with them?" And wheresoever he taketh him, he teareth him and foameth and gnasheth with his teeth and pinned away. And I speak unto thy disciples that they should cast him out, and they could not. Verse number 20, and they brought him unto him, and when he saw him, straightway the spirit tear him, and he fell on the ground and wallowed foaming. And oftentimes it had cast him into the fire and into the waters that destroy him. And if thou canst do anything, have compassion on us and help us. Verse number 24, and straightway the father of the child cried out, and he said with tears, Lord, I believe, help thou mine unbelief.
Verse number 26, and the Spirit cried and rent him sore, and came out of him, and he was as one dead, insomuch that many said, he is dead. Verse number 28, and when he was come into the house, his disciple asked him privately, say, why could not we cast him out? Pray that. Thank you, Lord, sa blessing. Thank you, Lord, sa iyong faithfulness. Lord, salamat sa matagos nga na din eh. Lord, we pray nga pinagi ni nga mensahe, magdasig ka namo, Ginoo, nga kami di mi kapuyan sa pagambo, di mi magtaha or kinahanglan nga kami, o Dios, bold mi nga mo sulod, mo dool sa imong trono, sa imong grasya, o Dios, aron sa paghatod sa among mga problema. Thank you, Lord, nga available ka. Ikaw mo'y nag-invite na mo nga, come unto me, all that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Thank you, Lord, sa maong promise nga dili nimo kami pasagdan, o Dios. Dili nimo isalikway. Lord, bless ang mensahe, among gamitay mga lagad in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Okay. Baliw maglingkod. Salamat sa Ginoo. Ang mensahe, naguluhan ni siya, intercession of a father for his son. An intercession of a father for his son. Ang usa ka pag-ampo or intercession sa usa ka amahan alang sa ihang anak. Mga kaigsunan, ang istorya dere, may tungod kini sa usa ka amahan nga dunay anak nga na demonyohan. Meaning grabe ang grabe, no? Kinsa nakakita ninyo usa ka tawo nga gisudlag demonyo? Nakasulayan mo? Kakita mo? So magsigaw ng mata, siga ang mata, dayon pula, siga nga pula. Kunya usahay mawala ang itom. Kunya ang uban na mulutaw. Ang uban mo daghang ko ka experience mangingon na. Pero ang point na ko mga kaigsunan nga devil or demon is real. Tinood gyud na siya. O salamat sa Ginoo nga pinagi sa iyang gahom nabuntog ang lihok or trabaho sa demonyo. Anyway, ang istorya dere akong dadon mga kaigsunan o kining usa ka pag-ampo sa usa ka amahan tungod sa iyang concern sa iyang anak nga gidemonyohan. Dili lang drug addict, kundi gidemonyohan gyud. Panahon nga dadon siya sa demonyo nga tos tubig. So ilag yung bantayan nga malumos siya sa tubig. Dunay panahon nga dadon siya sa demonyo nga tos sa kalayo. Anton magbula ang baba hangtod nga dili maayo. Para sa amahan mga kaigsunan ani nga time nga gusto gyud niya nga unta ang maong bata o iyang anak maayo. Ug niya ang istorya dere ang iyang gidala sa iyang actually nagkagubot man og imong tanawon verse number 14 imong tanaw dinhi nga dunay kagubot dito giduol si Jesus Christ. Unsa may kagubot niyo dere? Pag-abot sa verse 15 ang mga tao ningon sila nga one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son. Siya, doon na mo, naamog ko'y anak good. Doon na sa katawan niya, Master, kanang, naamog ko'y anak nako, dayon, akong gidalang nga to sa imong mga disciple, huwag na itabo, nga unta, kaya kini akong anak magod, gidemonyohan, maniniya. Pero gusto na ko nga unta, ang imong mga disciple, mo cast out, silbig, para ayuhon siya ba? So nito po, ingon
pero dili man makasaot sa mga disciple. So atong mabasa diri. Then ingon si Jesus Christ, verse number 19, and answering and said, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him unto me. O walay mga pagtuo nga generation, iyang giingnan ang mga tao. So nito po, iyang gidala ang iyang anak gidala sa papa nga ang iyang anak ngadto sa ni Jesus Christ, og lakton nga pag-istorya gi-cast out ni Jesus Christ. Lakton nga pag-istorya na naayo. So ang point na ko mga kaigsunan, akong isgutan kanilang usa ka picture, no, usa ka hulagway sa usa ka amahan ba nga iyang anak nga dili niya mapuslan ang iyang anak. Iyang makita ang grabe ang suffering sa iyang pag-antos sa iyang anak. Iyang muna dadon niyang anak, dadon sa kalayo, dadon sa tubig. Dahil magbula ang baba niya. Dili good. So, ang akong nabutang ba nga, unsa ka kon imo haning anak? Napamudiha? Unsa ka imong bation nga imo ka ning anak? Sa pagkaron, wala di man ta kakitaan pero wa mo kibalo nga karon nga time sa labi na sa generation ninyo bitaw mga young people paminaw mo. Wa mo kibalo nga kamo gi-manipulate mong mayos demonyo. Grabe ang trabaho sa demonyo sa pinagi sa gadget nga wala na mo'y concentration sa iyong ugma, wala mo'y focus sa iyong kinabuhi. Nga din ang inyong nahimo mong addict, matod pa sa akong amigo, siya nga pagka presidente ni Duterte, siya pastor, nalipay ang mga tao kay nahadlok ang mga tao, ang mga adik nahadlok ni Duterte. So na-minimize ang drugs sa atong higayuna. Pero ningan siya pastor, ang pinakakuyaw nga addiction karon nga giatubang sa mga people og problema sa iyang papa o sa mama, kining gitawag addiction sa gitawag gadget. Addiction sa cellphone, gadin naa sa mga dula, gadin daghang mga pinagi sa mga gadget, dili na masugo, walay insaktong focus ilang kinabuhi, naa nagsiga na lang ilang mata, walay mahimo sa ilang balay, walay insaktong communication sa ilang balay, kay focus naman silang gadget. Kana addiction man na siya. Nahimong wala, dili na mapuslan ng mga anak. So ang point na ko mga kaigsunan man niya, atong ibutang sa tong mind, wala naman tayo ingon ani karon, di ba? Pero og imong tanawon trabaho man ginis demonyo ang kining pag nahimong adik ang atong mga anak diha sa gadget. Abi nimo salamat ko sa akong anak nga dako na naabot sa pag-aabot ini mga gadget. Pero ang luoy kayo kining mga apo na nako silbi. Kanang inyong mga anak og dili na ninyo makontrol ang inyong addiction na luoy kayo ang inyong anak wa na focus sa inyong anak. Wa man ko maingon nga ayaw nagpatagamit og gadget or cellphone. Ang ambot pasabot kinahanglan makontrol ninyo. Or else, o kundi na niyo makontrol, ang demonyo ay magkontrol nila. Dadoon na sila sa demonyo nga to sa pornography, dadoon na sa mga demonyo nga to sa mga games. Gadiin, ang kanang games dia, giprogram gina dia, nga di ka matagmaw sa mga level 1, level 2, level 3, level 4, level nga, dili na, mahurot. Muna nga, luoy kayo mo. Mga young people, kung dili mo patuo sa iyong papaana. So nito po ang ako lang diri ngarita sa kining mga papa. Mensahe man kamong mga walay papa diri sa church. Ayan mo pagpaabot nga ang iyong papa mo correction ninyo. Salamat mo sa Ginoo nga dunay pastor,
doon ay bunay mga youth pastor, na ay mga pastor diri nga mo ay mubadlong ninyo. I hope nga nang hinaot ko nga mupatuo mo sa mawali. Kaya kung di mo mapatuo sa mawali, kung sa pamay mo, kinsa may yung tuhuan. So, maniniya, naitabo. Ang intercession sa Father, maniniya, ngayon ta, mamaayo ang iyang anak. Dili na mahimong control sa demonyo. So, kung sa may gihimo, ano niya? So, doon na yung mga punto diri akong gisigutan mga kaigsoon. As a father, ingon nga mo, duol tas Ginoo. By the way, salamat sa mga awit sa choir law nga. We are God's children, or we are God's child, or anak sa Ginoo, individual. Meaning nga, imong ilhon sa imong kaugalingon nga anak kas Ginoo. Doon na tayo papa dito sa langit, doon ay papa nga mo'y mutubag sa tong prayer. Okay, manin niya. Number 1, ang gihimo sa Father dere, ingon siya nga, he humbled himself. Iyang gipaubos iyang kaugalingon, niduol siya ni Kristo. Amen? Una, niduol siya nga tos mga disciple, karon dili man mahimo nila sa disciple, miduol gyud siya gani. Og imong makita dire verse number 17, and one of his disciples answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which hath dumb spirit. Master, mo niya akong gidala ang akong anak ngadto nimo. Og imong tanaw dire in their time dili pareha gyapon sa tong time karon ba nga parang dili familiar, dili sikat nila kung muduol ka ngadto ni Kristo. Meaning once nga muduol ka ni Kristo, ang majority ba sa Israel, mga tao ba nga dili mutuo ni Kristo. Di minority ba? Dili minority black. May minority ba ang mga believers sa una? Pero, kung mag-iskot tag flow or majority, mas majority ang wala mo to ni Kristo. Pero bisan pa na mga kaigsunan, kining Father, hindi doon siya ni Jesus Christ. Bahalag na ay persecution, doon ay pagbugal-bugal, mga kaigsunan, naglaom siya ngadto ni Kristo. Mga kaigsunan, akong isuldi, nga ang ato, bisag dili ta majority, bisag dili ta familiar o sikat, mga kaigsunan, salamat nga atong Ginoo, na mo entertain na to. O atong gila nga Jesus Christ is Lord, He is our Master. Kini nga Father, mga kaigsoon, iyang ipaubos iyang kaugalingon. Importante ka na sa tong prayer nga we need to humble ourselves before God. Kagani, huwag mo tanong sa James chapter 4 verse number 10. James chapter 4 verse number 10, ingon siya, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Muduol tangatos Jesus, muduol tangatos Ginoo, magpaubos ta niya, Lord, ikaw may ang Master, you are my Lord, you are my Savior. Salamat nga doon na tayo Ginoo, nga din mo siya may nag-encourage sa to, come unto me. Siya mo iningaw sa Matthew chapter 11 verse number 28. Matthew chapter 11 verse number 28. Siya, come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Siya mo nag-invite to come. Let us come boldly into the throne of grace. Sa Hebrews chapter 4 verse number 16. Hebrews chapter 4 verse number 16. Naging siya, let us come boldly into the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace and help in time of need. Mga kaigsunan, salamat ka doon ay throne of God nga din available alang nato. Ato ning i-grab nga opportunity. We need to be humble before God. Doon na tayo dagang problema, mga kaigsunan.
Pero man niya, muduol tang to sa Ginoo, Lord, pwede ba imong kaluyan akong anak Ginoo? Inyong way lain nga mo intercede anak, kitang mga papa, dili pwede nga ang silingan mo ampo para anak. Dili si pare. Napa mo? Ang moampo, kang responsible nga moampo, kitang papa. Dili ang imong lolo, dili ang ikaw nga papa, ikaw moampo anang bata. Imo na dadon perming atos Ginoo, Lord. Pero muna akong isultin nyo nga, ayaw mo pagpakawa sa paglaom. Samtang napad ang throne of grace, doon na pa'y kay gayunan nga kanang mga anak na to, mga anak ninyo nga din na problema mo, unsa ba diya, mga kiksunan, dado na nato nga tos trono nga tos Ginoo. Mayingon tos Ginoo, Lord, kaluy ining akong mga anak, kaluy ining akong anak. Tagaimig wisdom, Ginoo. Amen. As a father, we must be responsible. As a father, we must be, kinalan nga, irresponsible tanga mo intercede alang sa itong anak. Iyang nakita nga, ang paglaom sa iyang anak, Jesus Christ. Mga kaigsunan mo niya, dunay mga butang nga mahimon ninyo or mahimon nato, pero dili mahim dunay mga butang nga mahimo nato, pero naay mga butang nga dili nato mahimo. Ang Ginoo ra mo'y makahimo ana. Karon, kundi ka mangayo nga tos Ginoo, kun dili ka mangayog tabang nga sa Ginoo, kinsa may mo tabang na? Dayon ikaduha mga kaigsunan, we need to be honest. We must be honest. Honest ang atos Ginoo, tanawan ni nga bataw mga kaigsunan. Ningon si Jesus Christ, verse number 19, siya, and he answered and said, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him unto me. Verse number 20, and they brought him into him, and when he saw him, straightway the spirit tear him, and fell on the ground and wallowed foaming. Verse number 21, and he asked the father, how long is it ago since this came unto him? And of a child. Wa mo kay ba mga kaigsunan, kanang mga anak nato sa pagkatao gyud nato, murag lipay mangyata, di ba? Lipay ka, ay salamat baby boy, ay salamat baby girl, ay salamat ka kitagaan tas Ginoo. Mga kaigsunan, pantay mo na kay ngano man naabaya gyoy demonyo giasay na ng bata. Di na to makita na. Gani ang Bible nagsulti, foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it away from him. Pasabot mga kaigsunan, dunay foolishness na yun na. So pasabot ba nga dili gusto ang demonyo nga dunay bata nga naay matawa ni nga church, nga dadon sa church nga gitawag good boy nga unsa kun dili gusto sa demonyo usa na ka miserable nga anak. Apa mo? Una, pasalamat mo sa Ginoo nga doon na mo'y godly father. Doon na mo'y godly mother. Naay mo ampo ninyo. So, ang nitabuan tabuan ng bata, gidala niya nga to ni Jesus Christ, o ingon siya, verse number 23. Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Niingon ang si Jesus Christ, kung muto ka, if thou canst believe, all things are possible to him that believe. Kung muto ka,
nakahibalo man ang father nga naaman na siya pagduha-duha. Kaya siya kung dili makakas out kining iyang mga disciples, labaw na nilang master, di po ni makakas. Kaya nga naman, father, kanang nagduha-duha na siya. Gani siyang approach lang daan, imong mabasa diri. Imong mabasa this verse number 22. Tanawon siya. At oftentimes he was cast him. But if thou canst do anything, if thou canst, meaning kun makahimo ka, kun, gibutangan niya kun makahimo ka. Apa mo? Pero nakarindot lang ini mga kaigsunan, gini nga papa, bisan pag doon na siya pagduwa-duwa, pero di doon gihapon sa Ginoo. Napa mo daya? Mga kaigsunan, kung doon na kay doubt, o doon na kay pagduha-duha, natural na natong mga tao, doon na gito ay pagduha-duha. Pero mali niya, budool gihapon tas Ginoo. Kaya nga naman, naamagan sa Bible. Tao gito ay pagduha-duha. Yun siya. Ningon siya, hina niya ang Ginoo, Lord, kung makahimo ka, kung makahimo ka, sa ito pa posible nga dili ni mo sa Ginoo. Kung makahimo ka, have compassion on us and help us. Then ningon dayon siya, ni Jesus Christ, ningon dayon siya nga, Jesus said, if thou canst believe, all things are possible to him that believe. Kung mutuo ka, basta ang tao nga mutuo, doon ay mahimong posible, basta doon na kay pagtuo. Pag-abot sa verse number 24, straightway, the father of the child cried out and said unto him with tears, O Lord, naghilak siya mga kaigsunan. He was honest. Dili lang kay siya humble, kundi siya, he is honest. Be honest before God. Lord, dili bayaw kumutuo sa imong pulong, Lord. Nagduha-duha ba ako ni mo Ginoo? Lord, nagduha-duha ba ako amporon? Kay daghan ba yung mga silingan na mo, wala gitubag. Na may kauban na to amo sa church, ngawa gitubag iyang prayer. Pero Lord, pwede ba mo doon gyapon kanimo? Help my unbelief. Mga kaigsunan mo nang muduol tang atos Ginoo. Bahalag do na kay pagduwa-duwa. Imo lang ingnon ng Ginoo, Lord. Do na jud koy pagduwa. Be honest with God. Be honest. Daghang time sa akong prayer ng mga kaigsunan, sa dayang mag-ampo ko, pagsugod lang na ako gampo. Murag, di manggid. Tunay sa kabata, ningin siya nga, yan nadungog ang usa ka pastor, ingon ang ingon ang pastor. Kung doon na mo ipagtuo nga kining nga bukid, kung doon na mo ipagtuo, kining nga bukid, mawala ni siya. Kung mingon ka, kung doon na kay pagtuo, mingon ka sa bukid, hawa. Kung tungod sa iyong pagtuo, ang maong bukid mo, hawa na siya. Nag-ampo ng bata, Ginoo, kining bukira ba? Mawala unta ning bukira? Mawala unta ning bukira, Ginoo, kay di may kakita sa adlaw tungod ning bukid. Pagmata sa bata, ningon na yung bata, abli din sa bintana, siya daan palagi ko, di gud mawala ang bukid. Napa diha? Daan palagi ko, di gud mawala ang bukid. But gitong pastora to ba? Mga kaigsunan, bahala doon na kay pagduwa-duwa. Doon, hapon ka sa Ginoo. Total, may bayad ng prayer. Amen? May bayad ng prayer. Wala man naman, kada ampo ni mo, kinala magbayad ka. Kalas kay bayad, may bayad nitong prayer. Pagkara mo?
Wala na nung gula. Asan ka na ito, David? Wala bayad ang prayer? Wala mo ka, pero nangawala, mamusok mananaw. Be honest with God. Actually, kayo naman mo ba ni Adam? Kakuan mo ni Adam? Sa Genesis, nagipungutan na sa Ginoo, Adam, where art thou? Ningon ang Ginoo, ningon si unsa gitubag ni Adam. Ngarita sa Genesis chapter 3. And the Lord called Adam, verse number 9, and the Lord called Adam, Adam, and he said unto him, where art thou? Kini nga verse, mga kaigsunan, mo ni gigamiton nga verse alang sa mga skeptic, kanang di mo to Ginoo ba? O tanawa ra gud ang inyong Ginoo nga inyong gialagaran. Wa gani kakita, wa ka hibalog asa si Adan. Adan, asam man ka. Kaya kung ang Ginoo ninyo nakahibalo pag asa si Adan, dili na unta siya mangutana. Maingon unta siya, Adan, nagtago ra ka diha o. Adan, nagtago mo ka. Nangutana pa ang Ginoo. Ningon pa ang Ginoo nga tong Adan, Adam, asam ka. Sa tuwa, yun kahibalo ko ng Ginoo. Pero ang buti pasabot na ko, kining isab, napa mo diya? Pero ang buti pasabot na yan mga kaigsunan, kay balo ang Ginoo asa si Adan. Because God is omniscient, all-knowing. Pero si Adan, mga kaigsunan, wa siya kay balo, nga kay balo na yung Ginoo niya. Ambot pasabot ba? Muna niya, kay balo ang Ginoo sa atong sulod. Kay balo siya kung sa desire na to. Pero muna niya, usa ka butang, wa na to mahibaw nga ang Ginoo, nga kita, wa ta kay balo, nga ang Ginoo na kay balo sa atong need. Mo naging dasig ta, nga, for example, si Adan, mga kaigsunan, sometimes atong prayer ba, mo pasabot na ko nga ibutang ta sa usa ka sitwasyon nga makaingon ta ba nga asa kang pero magduda ka ba? Pero man niya ako nakita nga kinahanglan ka be honest nga doon na kay pagduduha nga to sa Ginoo. Be honest. Lord, nagduha-duha ba yung ko nimo? Okay? Amen? Be honest with God. Okay mo tanawon, sa Psalm 62, verse number 8. Psalm 62, verse number 8. Psalm 62, verse number 8. Trust in Him at all times. Ye people, poured out your heart before Him. God is our refuge for help. A refuge for us. God is our refuge. Butang permis sa itong mind, mga kaigsunan nga, dunay Diyos nga concern na to. Doon ay times itong kinabuhi nga makayong isura ni yung kahimtang. Doon na kayo pagduduha nga ito sa Ginoo. Pero man niya, pour out your heart. Meaning, be honest with God. Lord, di na ba ako ganahang mag-pray? Lord, di na ba ako ganahang muduol ni mo? Lord, Lord, tabangi ko Ginoo. Sama so sa kining papa mga kayo, ningon siya nga, Lord, I believe. But Lord, help my unbelief. Psalm 139, verse number 22, 23.
Verse number 23. Search me, O God, and know my heart. Try me, and know my thoughts. Verse number 24. And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Mga kaigsunan, be honest with God. Ino ni mong Ginoo, Lord, search me, O God. Lord, naabi ko'y pagdoduha. Lord, naabi ko'y pagka-unbelief. So, salamat sa Ginoo. Dahil sunod mga kaigsunan, he is honest. He humbled before God. Dahil sunod, ang reward ani, he was heard. He was heard. Siya gidungog sa Ginoo. Okay mong tanawon sa verse number, tanawon sa verse number, and straightway the father of the cried out and said with tears, I believe. Verse number 29 of 25. When Jesus saw that the people came running, he rebuked the foul spirit and saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and entered no more into him. Mga kaigsoon, salamat, gidungog sa Dios ang iyang prayer, ang prayer sa Father. Ako mag-challenge no mga naatili mo yung mga anak nga murag gahi yung dali, gahi yung mga anak murag lisod. Pero maniniya, ayaw mo, mintras buhi pa na inyong anak, ayaw mo ka discourage og pray. Kaya nung ko sa akong mama ni, ako nang makitaan nga magluhod siya. Ato nga time, dili man gud mi baptist. Pero may siyang bisitaan nga to sa mga Pentecostal, mga Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, daghang kay mo ato sa iya ha. Sabi mo kung sa prayer sa akong papa, akong mama, Ginoo, kung nasaag man mi, o akong pamilya, tultuli in taon mi sa insaktong dalan. Mao ginay prayer sa akong mama. Maluoy ka, Ginoo. Tiyaw mo na, 8 mi kabuk lalaki, then 2 kabuk babae, na ako igsuon nga bisag asay butang sa Osamis nga to sa Cebu, makadungog lang siya istorya nga ning imong anak dito kita na sa gaway, imong anak dito nakabarkada di ko ningon ana kita na sa gaway. Ako tawag ko nila good boy ko nuhay ko, pero sekreto ra ko naglabok ingon ana ba naapoy lain-lain mi kinaiya. Ningon akong papa, Berta, tulog na dia. Siya, wa po man akong imong anak si Chris. Wa po man. Siya, may bawar na ugma. Ugwa to sa hospital, natos prisuhan. Kung wa man gani sa prisuhan, wa sa hospital, posible natos kanal. May bora na ugma, tulog diha, kay daghang patag trabaho ugma. Mao kay sulti sa papa. Kay magsige man to gihap akong mama ug akong papa. Usa maglaray na may dasala. 1, 2, 3, 4, 5. Ingana na ba? Napo de, la maglaray mi diha. Boy, basta-basta ko mga kaigsunan, magbubaut. Wa may text sa una, wa may di man pwede mag-text ako magulang nga, oy, kung ano pa, di ko kauli, wa may text. Napamuli. Problema, oy. Pero, si Papa na problema sa kong magulang nga, purti ko ng bugoy. Na problema po siya sa kuha. Dito ko bugoy, pero porting sugarula.
Usay, ako mga manok nga bihag, nga kuwan, di. Ningon ko na kong papa, kaluoy bang dodo may ngalan ako. Nabihag iyang manok. Pinanggarab yung ito niya, pinainom yung itong vitamins. Grabe. Naproblema akong papa sa kuha. La, mangahoy na pugog, mangahoy na sagko, hala, mangitag kwarta para ipuhunan. Atong day, Domingo, nakadaog ko. Nahurot po sa kong barkada, tuwalya ragay napalit na ko. Paita ni Sugarol, mo na yung undang ta ni Sugaral. Salamat nga giluwas ko sa Ginoo. Lakto nga pag-istorya, gitubag sa Ginoo ang pag-ampo sa kong mama. Akong papa, maragway siguro ito akong papa. Di mo ko kadungog itong papa magampo. Moingon raman tos papa, panginig sabat niya pangadji. Moingon raman itong ora pro nobis. Ora pro nobis. Ambot sa nang ora pro nobis. Moingon lang itong, mag-iingon sa mama, manghimay, kamariya, maana dito akong papa nga, manghimay, amo po yung mong isunod. Kanang linya o sa kalinya ra ba mo manghimaya ka kana ba? Pero grabe ang prayer sa akong mama na siya. Ginoo in town, tultuli mi sa insakto nga dalan. And by the grace of God, to make the short story long, nga pastor no mi, unom mi kabuok na himong pastor. Ang akong manghod nga gikan sa kiyo na manghuran ug ang ikaduha nabawag sila panggunit og nagingon siya, ta manggunit gud ta kay dita manggunit ani mapastor gitang duha. Grabe. Kusog, grabe ang mga parents, akong isol din ninyo, ayaw mo pagkawala sa paglaom. Tingali doon ay inyong mga anak nga murag, nakaingon mo, unsam niya akong anak, murag man gidemonyohan, unsam niya akong anak, murag wa na ni paglao, mga kaigan, dool mo sa Ginoo, dad, ano yung adto sa Ginoo, inyong mga anak. Walain nga mo dala na ngadto sa Dios, kundi kamo nga papa, kamo'y unang mo paduol mo dala sa inyong anak. By the way, ako mong encourage mga ayog tuguti inyong anak, mahimong sugarol ang inyong mga anak. Or makabanabag sugarol, makabanabag para hubog. Muna nga dado niyo sa church. Kamu may mag-una nila nga, padari mo sa church. Adto mo sa church. Dili kay kamo na no, ay mo ingon nga, magbabagbambag, ay mo ato sa church, kaya basig mabaptis mo. By the way, nakakoy nadungog dire nga ginapugos ko mo gani dire. Resultihan mo. Walay pugsanay dire. Wala say balibaray. Bitaw. Ang buhay pasabot na ko nga, walay pinugsanay nga bautismuhan mo in town. Isa may nagpugos ninyo. Wala mo gipugos nga himuon mong baptis. Inyohang kabubuton nga magpabautismo dili kay gipugos mo. Or dili kay gipugos mo kay wa mo kabayad sa iyong utang. Pagbautismo lang mo bayaran niyo sa iyong ang utang niyo bautismo lang ibayad. Dili na. Praise the Lord, amen. Pagkanindot sa Ginoo mga kaigsoon, once nga budol na he was heard. Okay mo tanaw sa book of Psalms, Psalm 34 verse number 7 sa 17 ug 18. Psalm 34 verse number 17 ug 18. Unsa sa Bible, the righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. Mga kayo, if you are righteous before, Nigo na Bible, the prayer of a righteous man availeth much. The fervent prayer of a righteous man availeth much. Mga kaigsunan, ayaw ninyo i-underestimate ang prayer.
Yes, para nimo imposible, but with God nothing shall be impossible. He delivered them out of their trouble. Verse number 18, on sa Bible, and said, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart. Sometimes mga kaigsunan, bugat gyud kayo mong kasing-kasing. Murag, bugat gyud kayo nga tungod sa imong problema. Grabe na gyud, grabe na ang discouragement, grabe na ang kapguol nimo. Pero mga, your heart is broken because of problem. Sometimes our heart is broken because of murag imposible na gyud kayo. But with God, nothing shall be impossible. Ako mag-encourage mga kaigsunan, dunay posible gyapon des Ginoo. God is our refuge. God, morning kon sa Ginoo. The Lord is nigh unto them that are of broken heart, and He saveth such as of a contrite spirit. Kung murag imo bitang na feel nga murag bugat gyud imong kasing-kasing, salamat kas Ginoo na. Imong na feel nga murag lisod na kayo, yes. Salamat na Ginoo. Sa diha nga naanay mahimo ana, dili gyud nimo ang kunon ang tanang dungog, dili gyud nimo ang kunon ng mga dungog himaya kun dili ngadto ra gyud sa Ginoo. In verse number 6, Psalm 34, verse number 6, Psalm 34, verse number 6, this poor man cried, and the Lord heareth him, and saved him out of all his troubles. This man, this father was heard. Itubag iyang pagampo. I don't know sa problema ninyo. Doon nagyapon kayo paglaom. Pero pastor, murag wala naman, no. Nagyapon tayo paglaom des Ginoo. Closing, kung wala pa nimo madawat si Kristo ngayon mo manuluwas, kinahanglan na akay relasyon nga to ni Jesus Christ. Hapit na mabalik ang Ginoo. Hapit na ang rapture. Hapit na ang 7 years tribulation. Importante kayo nga doon na kay relasyon nga to ni Kristo. Kamong mga doon na mo yung mga loved ones nga wala pa masave, doon na tayo mo yung anak nga wala pa masave, dadaan niyo nga to sa Ginoo. Inyong mga anak nga babae, dadaan niyo nga to sa Ginoo. Prayer nga masave. Kaya nga naman kay kung wala na masave, ang nag-operate sa iyong kinabuhi, mao ang demonyo. One day, tinuon nga istorya. Doon na sa ka-parents, ningon siya nga, giingnan siya sa iyang silbing magulang. Kanang imong anak ba? Dadana sa church, kinalan dito na sa church magpuyo. Dito, kung mayo, dito na sa church, dito, kinalan niya, imo nang tudluan. Ningon na iyang papa nga, makamatara nag-iyaha. Nakapamuda? Ningon na iyang papa, sige lang iyang makamatara nag-iyaha. Siya, padayon sa iyang pagka-miserable, pagka-amahan, wa siya ampo nga to siyang anak, wa siya simba-simba, wala siya mo-claim siya nga Kristohanon, pero mga kaigsunan, sinitabo sa iyang anak. Nakakomitar o fornication. Ang nahitabo, gikiha, laktol nga pagka-istorya, gikiha o rape ang iyang anak o karon tuwa sa city jail. Grabe ang kaso. Dili lang daghan kayo. Why? Walay papa. Abi ni mo ang papa, nini yun ang papa. Ano mo sige, ano magsimba mata das baptis? Ano mo simba mo dia? Pangwartar man ang baptis dia. Yang anak naroon sa city jail.
Ang punto na ko mga kaigsunan, kinsa may mo ampo para sa mga anak, walay ni ikaw. Kanang inyong mga anak, ng mga tapulan, inyong mga anak kung sa diya, dadaan sa pagampo. Dili na magkamadala train. Dili na madala og yaw-yaw. Ay na nagyaw-yaw pasagda na. Pero ayaw ka sumol. Ayaw ka discourage. Padayon ka sa pagampo para niya. Amen. Pray that, thank you Lord sa blessing. Thank you Lord sa imong faithfulness. Oh God, I pray, ikaw Ginoo mag-bless na mo. Thank you dear Holy Spirit sa imong kamayo sa imong kinabuhi. Thank you dear Lord nga naluwas mi. Thank you Lord nga ikaw nga among Dios. Ugat kaya mo mga kasing-kasing Ginoo. Nagatubang sa nagalaing problema sa kinabuhi. Niya mga parents diri. Na mga problema nila silang mga anak. Na problema sila sa mga gadget. Na problema sila sa mga anak nila nga di na pupatuo nila. Lord, I pray nga dili kapuyan ang matag papa, matag mama, matag parents nga na dinhi, dili kapuyan sa pag-ambo. Lord, tabangi kami. Ikaw mo nagingon, we shall reap if we faint not. Lord, ikaw mo nagingon, come unto me, all that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Lord, tabangi mi Ginoo nga dili mi kapuyan sa pag-ampo Dios. Lord, I pray nga ikaw mag-bless sa matagusa. Thank you, Lord, sa imong kamayo sa imong ginawa in Jesus' name. Samtay pa dayon pagduko atong ulo pingatong mata. Diya sa imong gilingkuran ingin na Ginoo, Lord. You know my heart. Lord, tabangi akong mga anak. Parents, mother, father, walain nga mudalanan ato sa Ginoo. Lord, tagay ko wisdom unsa na ko bagdil akong anak. Dalo nimo sa Ginoo. Kinsay moingon karon pastor, palihog apil ko sa pagampo by God's grace. Dili ko kapuyan sa pagampo alang sa akong anak. Praise the Lord, amen. Salamat sa Ginoo. Dili ko kapuyan alang sa akong mga anak. Praise the Lord, amen. Lord, bless ang matag parents nga nagpataas silang gamot. Thank you sa fathers, mga mothers. Lord, I pray, dili sila kapuyan sa pagampo. Lord, may numduman na mo permi ang maong usak ka tao. Kadiin ang iyang anak ginademonyuhan. Grabe ang nahitabo. Pero miduol siya ngato ni Jesus Christ. Itubag nimo ang pag-ampo sa mga amahan. Lord, I bless matagos nga din ni Lord. Dalaygon ka sa mga kinabuhi. Dalaygon ka. In Jesus' name.